Buti na ulit ang kondisyon ni Pope Francis na patuloy na nakikipaglaban sa double pneumonia. Pero dahil nasa ospital pa, hindi na muna ang Santo Papa ang nanguna sa pagsisimula ng Kwaresma. Mula sa Vatican City, narito ang Express Report ni Gretchen Ho. Simula na ng Kwaresma, pero hindi tulad ng dati. Hindi na muna pangungunahan ni Pope Francis ang mga selebrasyon dito sa Vatican. Patuloy pa rin kasi siyang lumalaban sa kanyang sakit na double pneumonia. Sa pinakahuling medical bulletin kagabi, sinabi ng Vatican na stable ang kondisyon ni Pope Francis matapos makaranas ng 2 acute respiratory failure nitong Lunes. Alerto at oriented daw ang Santo Papa na hindi na nakaranas pa ng bronchospasm sa maghapon. Nagsimula na rin siya sa high-flow oxygen therapy at magpapatuloy sa non-invasive mechanical ventilation hanggang mamaya. Patuloy pa rin ang pagbabantay, lalo't hindi inaalis ang posibilidad na lumala anumang oras ang kanyang kondisyon. Nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na makausap ang Philippine Ambassador to the Holy See na si Myla Makahilig patungkol sa pinagdadaanan ngayon ni Pope Francis. Kita naman probably from around the Christmas season kasi hectic yan for the Vatican. He had difficulty breathing talaga. And hindi niya natatapos yung homily or yung mga catechesis niya. But for a man his age, he gives a very punishing schedule na I guess he starts at 8 o'clock. And then sunod-sunod yan yung mga appointments niya. Tugon din daw ng Vatican sa publiko ang ginagawang araw-araw na update sa kalagayan ng Santo Papa. Hindi rin daw maitatanggi na maraming pagbabagong nagawa si Pope Francis sa kanyang panunungkulan. At kahit pabago-bago man ang kondisyon ni Pope Francis, hindi raw magbabago ang tuloy-tuloy na pagdarasal at pagsama sa kanya ng mga Katolikong Pilipino sa pag-asang babalik ang lakas at sigla ng Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.